Lods 2900 Yaesu. Bali sa kaibigan natin to. Shoutout sa iyo, mano nga, magandang buhay po diyan at maraming salamat po sa pagdalaw. Okay, ang problema nito, napalitan ng RF module, 11 days na nagamit. Okay, nagloloko yung ating ilaw. Hirap talaga, ang daming trabaho. Tapos ito pa, ang dami pang nakapila dyan. Sa mga kasama natin dyan na nakapila, huwag kayong mag-alala, gagawin ko ng paraan lahat ng mga radio dyan. Bali, ang problema nito, Lodi, yun nga, nasabi ko sa inyo, 11 days lang nagamit ng ating kaibigan, nagpalit daw sila ng bagong RF module. Ang module, Lodi, ay RA80H1415. Pangkaraniwan nagamit yan ng 2980. Okay. 2980. Itong 2900 ay original. Ito, malalaki yung butas. Ang problema sa kanya, Lods, nakabala na tayo sa SWR, pero 1, 2, 3. Kahit sa katabing radio ay wala. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tapos babasahin natin dito sa kanyang sa kanyang pre-drive ay parang mayroon naman, Lodi. Okay, dito hindi pa natin matitrace to kasi nga sa kon lang yan eh. Saan na to? Banda dito. Nakalimutan ko, Lodi, yung isang pin na to. Sa daming trabaho, nakalimutan ko na. Pre-drive, okay. Okay, standby 12 volts, okay. Then output, wala. Pero lumalakas yung maski paano, lumalakas yung kanyang transmit ng konti lang. Pero hindi ibig sabihin ay may output na siya, Lodi. Lumalakas lang yung output niya para maipunta ang transmission sa katabing radio. Ito siya, Lods, yan. Okay, didikit ko yung output pagkakasignal. Ayan, maski paano, katabing radyo na yan, Lodi. Pagtatanggalin ko yung pointers ng multitester ay mawawala yan. Ayan o. Siya nga pala, Lodi, ang gamit pala ng butas na to dito sa may final, ayan o. Ayan. Kung napapansin nyo, sa mga ibang final ay may butas dyan. Ang gamit pala nyan ay para iyong iangat ang finals. Ayan o. Pagka tinusukan mo yan at kinabig mo itong pinantusok mo, aangat tong final na to. Ang problema, hindi natin maiangat. Kasi nga, may mga stick glue. Ayan o. Ayan, may mga stick glue siya. Dapat hindi stick glue yung ginagamit dito. Silicone dapat. Dito, Lodi. Kung gusto nating i-secured para hindi siya langgamin, ang ilalagay dito, Lodi, ay silicone. Yung ginagamit sa bintana, yun ang pwede nating ilagay dito. Yun, ang babait daw. Ang babait daw natin. Okay, iangat natin. Naku po, sumama ata. Yun o. Tanggal na. Ayan siya, Lodi, yung sinasabi ko. Okay din naman yan para iwas langgam. Hindi siya langgamin. Pero much better, Lodi, kung magkakarga tayo ng ganito, iwas langgam, ay silicone nga ang gagamitin natin. Check natin, Lods. Bakit kaya walang output? Yun, hawakan natin dito banda. Tapos hindi na natin tuloy makita yung lock nya, Lods. Ayan, tanggalin natin to. Tanggalin natin yan. Tanggalin din natin to. Tapos okay, bago daw to, Lodi. Sabi ng ating kaibigan, bago daw tong finals na to. Pero bakit umiinit? Wala naman siyang output. Ang gamit pala ng ganitong radio, Lodi, ang original niya, kung yung legit na 2900 ay sub 36 o SAV36, yun ay yung Toshiba. Okay. Ang radyo na to ay pwedeng maglabas ng hanggang 70, 80. Kung minsan, depende sa frequency, ay naglalabas siya ng 100 watts. Okay. Medyo hindi natin matanggal dahil may mga nakakapit pa sa kanyang mga glue. Yun, wala na siguro yan.
Ito Lodi, pwede nating dukutin to. Ay, laglag sana. Yun. Sabi nila Lodi ay brand new yung final natin. Check natin siya. 12 days doon na nagamit to Lods naman. Tapos bigla nang bumagsak yung kanyang power. Sa tingin ko Lodi ay may tama rin siya, no? Yan o. Yun o. Pero bakit walang power out? Ayan o. Yan yung tama niya Lods. Subukan natin i-zoom in. Ayan siya. Baka sabihin nyo, natamaan natin. Hindi natin natamaan yan Lods. Dito tayo sumikwat. Dito banda tayo sumikwat. Ayan o. Hindi natin natamaan yan. Ito siya. Output, sigurado wala yan. Pero wala siyang totoo nga. Wala siyang output. Kasi katabi na niya yung radyo Lodi. Ayan o. Sa tingin ko Lodi, wala siyang output to. Wala siyang free drive. Kasi katabi niya na yung radyo eh. Ayan o. Pagka pipigayin natin, wala man. I-squelch ka natin yung receiver. Sound check. Wala siyang audio. Wala siyang audio Lodi. Kung maririnig natin Lodi ay nakatransmit na siya pero wala siyang audio. Ayun. Ang meron lang sa kanya ay beat tone. Ayan. Keypad tone. Okay, pero sa audio ay wala. Ayan. Baka may problema pa ito doon sa kanyang preamp. Okay Lodi, bago tayo gumalaw dito, subukan muna natin maglagay ng finals na good para kung sakaling yung good na finals ay ayaw pa rin Lodi, ibig sabihin okay pa tong kanyang finals. Ayan. Palakasin na lang natin yung kanyang drive. Pero kung ikinabit na natin tong final na to at umubra, ibig sabihin sira yung finals niya. Ganun lang yan. Sub 360 to Lodi. Bali, ito yung talagang ginagamit sa 2900. Yung mga naunang 2900. Okay. Sana nga hindi niya sirain yung finals na pang testing natin. Pero madidetect naman natin yan kung shorted. Mag-iinit naman ng kusa yan. Okay. Pag nag 10% lang, akin na yan ah. Ayun, sa tingin ko ay okay naman yung pagkakahinang niya Lodi.
putol na pala yung kanyang linya eh. Okay. Sana hindi tayo mapag-abutan dito. Lilinisan lang natin ng konti, Lods. Hoy, yan ang sinasabi ko. May pagkain ka dyan. Yun na, mag-uumpisa na yung kalbaryo natin dito, Lodi. Okay. Tapos yung panghinang o yung lead na ginamit ay matigas, hindi siya 60-40. Ayan o. Mahalata mo kasi, Lodi, pagka ang lead na ginagamit mo ay hindi siya 60-40 dahil pagka natuyo, medyo para siyang latang kanin. Okay? Ayun o. Yun. Yun. Okay, check ko lang kung good pa yung pyesa na yan. Yung tinanggal ko o yung hinawi ko. Yan. Ayan, kung nakikita nyo, Lodi, itong tinutusukan ko na to ay meron pa siyang resistor. Ayan o. Okay. Ayan, buo naman siya yung papunta dito sa may isang pin. Okay, sa tingin ko, Lodi, ay kailangan nating ihang yung pin ng ating final kasi baka madisgrasya, Lods. May mga natitake akong problema ng radio eh. Okay. Ihang muna natin yan. Pahinga ka muna. Sa tingin ko, Lodi, ay pwede pa yung tinanggal nating final. Ang problema lang talaga dito siguro ay yung siguro pa lang, Lodi, kasi dinadiagnose pa lang natin eh. Ito lang siguro driver sa RF input. Wala siyang RF input, Lodi. Pero itong second pin ay mayroon naman. Kailangan natin dito. Makapagpalabas dito. Ayan, banda. Kumahirapan ako ah. Puro putol, Lodi, yung kan eh. Putol yung linya, Lodi. Mas mahirap to pagka putol yung mga line. Napakahirap gawin to. Kailangan ihang mo yung mga pyesa para wala siyang masagasaan. Okay, subukan nating bunutin, Lodi, yung kanyang pre-drive. Yun, saglit lang siya nakuha. Wala na pala siyang connection eh. Ito, kung mapapansin nyo dito, ako lang siguro nakakapansin dito, wala na siyang connection dito, Lodi, oh. Not connected na siya. Yan. Hindi ko sure, Lodi, kung ang connection niya ay dito sa isang capacitor na to. Baka pwedeng itap yung isang paa ng driver. Tapos ito rin, wala na rin siyang connection dito. Yun ang hirap kasi, Lodi, pagka naunahan na natin siya ng panghinang o panghinang yung gagamitin natin pambunot. Yun ang nagiging problema, talagang nadudugdog o nadudurog yung kabitan ng mga pyesa. Tapos ano tong napapansin ko dito sa kanyang isang pyesa dito ay parang sunog. Okay, Lods, balik tayo dito. Bali, yung kanyang audio ay nagawa ko na siya. Dun sa kanyang microphone ay nagawa ko na. Ang problema ko na lang talaga dito, Lods, ay yung kanyang RF input. Ayun. Ito yung RF input papunta sa finals. Ito yun. Input sa finals, pero ito, kung sa board, sabi ko nga, ay output na. Okay? Yan.
pwedeng pagbalik rin yon kasi nga tatanggap si finals. Ayun. Tapos ito naman maglalabas ng RF. Okay? Bali, ang problema kasi niyan, Lodi, pagka sira yan, yung RF na yan, bali itong sa kabila ay mayroon naman nang nilalabas to. Yung nilalabas niya na EC. Pwede nating basahin yan sa EC tsaka sa DC. Mayroong peak yan sa multi-tester. Yung dito ay okay na. Bali, sa bagay, halos wala naman ang problema dito eh. Ayan. Sinundan ko yung linya hanggang sa ilalim. Sa pinakailalim nito, mayroon pa kasing linya ito, Lodi. Itong pin na ito ay meron pang linya yan. Pagka sinundan mo siya, itong maliit na linya na to, pagka sinundan mo, ito, yung butas na yan. Yan. Itong butas na to, pagka tinusok mo, tagos sa ilalim yan, at makikita mo yung pyesa, kung di ako nagkakamali, yung pyesa na tatagusin niya, no, pagka tinuntol mo pa uli ay yung kanyang parts number na ano nang ano number yon, pambira 2904 ata, o hindi ako nagkakamali, basta yung chipset na mayroon siyang 8 na paa. Okay, controller din kasi yun eh. Tapos yung kanyang feedback, nandito naman yung feedback. Ito, tutuntunin mo kasi yan eh. Ito yun. Yan, pagka tinuntun mo yung butas na tinuturo ko, mayroon siyang papunta dito sa may malapit sa antena. Dito naman, Lodi, sa ilalim nito. Dito, sa ilalim dito banda, ay mayroon siyang pyesa pa dito na transistor. At yun naman yung feedback. Hindi lang natin ma-pinpoint masyado kung nasaan na dito yon, pero nandito lang siya. Kung di ako nagkakamali, dito sa side na to. Ayan, mayroong pyesa sa ilalim dito na siya yung feedback. Para pagka mayroong lumabas na power output dito, kung halimbawa ay okay na, yun naman yung nagpi-feedback, parang signal niya para mag-cut off. Andito naman yung mga regulator, Lodi, o yung mga resistor, ibig kong sabihin, yung mga itong mga to, may mga transistor naman dito na pagka pumiga ka ay magka-cut off. Pagka bumitaw ka na ay mag-pivot ng power balls DC. Pero hindi na natin ipapaliwanag yon kung ano man yung sinusuplayan nila. Basta may cut off. Tapos normally open, normally close. Yun na lang, mas madali, Lodi. Mayroon dyan. Relay din siya. Ayan, may kakayahan din sila pagka nakadetect sila ng mahinang supply, naghihiwalay yung dalawang connection. Kung halimbawa man ay bumitaw na yung supply, nagdidikit yung connection, ganun yun. Naka-off yung ating radio. Kailangan pala, Lods, ay mayroon kayong pattern, ano. Kung sakali man na matagal na kayo naggagawa nito o ngayon pa lang, o kunin nyo yung pattern na ito na gagawin ko para siyempre kung sakaling ganito yung troubleshoot na inyong mga radio, which is 29 Yaesu, ay alam nyo din yung pagkakasunod-sunod ng kanyang ohms. Yan. Kung mapapansin nyo ay talagang bugbog siya, nakahang na rin to. Ayan o. Kung mapansin nyo sa video nung una pa lang yon, mapapansin nyo dito na bugbog, nakahang na rin. So mag-uumpisa tayo dito, Lodi. Yung isang pin pala dito sa multi-tester ay naka-ground lang tayo niyan. Dito lang siya. Okay. Ito lang siya, Lods. Sa butas na yan, tusok nyo lang. Tapos dito na kayo mag-check ng mag-check. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung guide kung bakit ko nalalaman yung good or bad na linya ng RF input. Okay, so mag-uumpisa tayo dito, Lodi. Siyempre wala pa yan, wala pang fix sa multi-tester yan. Dapat naka X1 kayo, Lodi, ano. Dito rin ay wala pa. Tapos sa likod ng capacitor, dito na ay dapat mayroon na dyang lalabas na 120. Yan, 120 ohms. Okay. Wala tayong nababasa dito na 120 ohms, kundi mataas yung continuity. Tapos dito sa baba ng resistor ay dapat mayroon tayong 115. Wala rin, mataas yung tolerance niya, Lodi.
Okay, tapos dadaan ulit tayo sa may capacitor. Dapat meron tayong 26 ohms dito. Wala rin tayong nababasa, medyo mababa. Mayroon lang siyang nababasa na 30 ohms. Ayan, medyo mababa siya dito naman. Okay. Dapat ang mababasa natin dito ay 26 lang. Okay, tapos dito naman Lodi, dapat mayroon tayong mabasang 2K dito, 2 kilo ohms meron siya. Tapos dito naman Lodi ay dapat mayroon lang tayong 14. Okay, dito wala tayong 14 ohms dito. Okay, dito ay okay, normal dito sa banda na to. So magmula dito Lodi, ayan, siguro nga natatrap, naapektuhan yung pagka-shorted dito, kaya ayaw maglabas ng 14 dito. Okay. Pero kung minsan Lodi, pwedeng lumabas yung 14 dito pagka nakakabit yung finals. Wala kasi tayong finals eh. Mamaya subukan natin yung finals kung anong mangyayari, kung kaya ba natin makapagpalabas ng voltahe dyan. Okay, dito pa lang, dito pa lang Lodi ay alanganin na yung kanyang basa sa multitester. Ayan, kaya wala siyang mailabas. Nasasakal Lodi. Pero dito, meron naman yung voltahe, lumalabas dito siya. Ayan, kung minsan marami napipeke dito eh. O meron naman dito, bakit walang power output, walang transmit? Kasi nga, yung nandito Lodi ay nasasakal. Yung magkukundot, magkukurot sa loob ng finals. So bali, ano ba yung pinagsasabi ko dito kanina? Ito siya Lodi, ayan o. Okay, ilabas natin ng konti, ayan. Mayroon kasi akong kopya dito Lodi. Kasi one time na may ginawa ako Lodi, isinulat ko na siya, ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung sinusukat natin kanina. At ito naman yung nandito ay yung kanyang driver. Ito na yon. One time nga nung naggawa ko nito, nung napag-okay ko siya, nagpalit ako ng mga pyesa-pyesa dito, talagang inisa-isa kong isinulat yan para hindi ako maligaw. Buti nga nakita ko ito eh. Akala ko nga wala akong lecture nito. Yung nababanggit ko kanina na 120, 115, tsaka 26, tsaka 2K, 14 na yan. Ayon lang naman sa aking basa dun sa tester, kasi sanay ko na yung tester ko Lodi. Pwede rin kayong bumasi dito sa isinulat ko na to, pwede rin yon. Okay? Pero hindi ko sinasabi na ito yung eksakto. Pagka lumabas itong mga numero na to, pagka magkakalapit na yan, sigurado may transmit na yung radyo nyo. Pero yung nababasa natin kanina dito, ito Lodi, yung sinasabi ko 120, tapos 115, 26, yung mga yan. Pero yung nababasa natin dito sa radyo na to ay malayo. Malayo Lodi sa katotohanan yung reading natin. Okay? Kung obserbahan nyo mabuti yung multitester, ayan, isa-isahin ko. Sana makita nyo rin. Ayan, medyo mahirap din kasi maggawa ng ganitong content Lodi, ano. Talaga lang ay paano ba yun? Basta medyo mahirap din, gumagawa ka tapos nagsasalita ka, mga ganyan. Ito Lodi, kung papansinin ninyo, dito sa entrada ay wala pa lang. Ayan, sana makita nyo. Tapos dito sa ating likod ng capacitor, yung hinahanap natin na 120 ay wala. Okay, sa taas tayo Lodi. Ayan o, sa taas tayo nagbabasa. Mas prepared ko kasi ito eh, naka X1 ako. Ayan o, mas prepared ko kasi dito sa taas. Kaysa dito, nalilito ako dito sa baba eh. Maraming, sa bagay ginagamit ko naman sa baba. Pero depende na yan. Kung halimbawa man kayo yung magdi-DIY, eh, gamit nyo yan eh. Kabisado nyo. Ibig kong sabihin, alaga nyo yung tester nyo. Kaya kahit mali-mali yung inyong pagtingin, unang tingin nyo pa lang sa tester at sa quality niya ay doon tumatama. Ganun ba yun? Pampira. So balik tayo dito Lodi. Ayan, yung hinahanap nating 120 ay wala. Tapos yung hinahanap pa rin natin dito sa may resistor, ayan, sa baba rin ng resistor na 115 ay wala din. Kung mapansin nyo ay sagad na sagad, ibig sabihin shorted yan.
Tapos yung baba pa rin ng isang capacitor dito, top na rin yan ng anong tawag dito, itong ating driver. May hinahanap din tayo dyan na 26, which is hindi niya kinaya, hanggang dyan lang siya, naka 30. Ayan. Ayan o, 26. Dapat nandito yan sa gawi dito. Sa bagay, medyo malapit na rin sa katotohanan yan, pero naka 30 eh. Okay, tapos dito naman sa isang pin ng ating driver ay ang hinahanap natin ay nasa 2K dapat. Ito, nag 2K naman siya. Tapos dito naman sa isang pin ay dapat maka 14 tayo. Pero hindi rin nagtagumpay. Ayan. Wala rin siya, Lodi. Okay, dapat nandito yan eh. Tapos dito. Ibig sabihin, Lods, medyo mataas. Medyo hinaharang na yung IF. Kaya i-normal natin yan. Ngayon, subukan kong mag-check sa mga nakatabi dito na linya. Ayan, may mga resistor kasi dyan, Lodi, na maliliit na nakadikit sa ground. Ewan ko kung anong ginawa dito, baka pinalitan siguro o kaya bumigay na rin ganyan. Ito, Lodi, ayan, meron tayo dito mga resistor dito. Pwede nating i-check ayan kung may shorted ba, pero sa tingin ko, Lodi, ay parang mayroon. Ito, meron din dito. Kailangan nating bunutin tong mga to, tapos palitan, tsaka natin i-check. Okay, meron nga. Siya nga pala, Lodi, isa pa, pagka wala palang RF input na yan o output, ang pagka i-power on natin tong radio na to. Okay, sandali lang, Lods, at isasaksak ko lang hindi siya nakasaksak. Hindi kasi tayo pwedeng mag-test ng radio gaya ng ginawa natin kanina pagka naka-on yung mga yan. Baka masira lalo natin. Okay, pagka wala palang RF, sound check. Okay, sound check. Kahit gaano kalapit yung portable na ginagamit natin pang receive sa kanya, sound check, ay pangit yung audio niya. Ito, gaya nito, Lodi, pagka inilayo na natin siya ng mga kahit isang dipa o 3 dipa, 1 metro, 2 metro, wala na, hindi na siya nakaka-receive. Lubhang napakalapit lang. Kasi nga, Lodi, wala na yung drive. Ayun, kung narinig yun dun sa sa likod, yung isang radyo naka-standby din sa 14418, you know, puro galas-gas na lang. Kasi nga, naapektuhan din itong drive. Kahit maglabas na maglabas to, at wala namang, at paralyzed naman yung RF, dito sa gilid, wala ring may lalabas na output. Hindi rin siya makakaporma. Okay? Kaya pagka malayo na, wala na. Pero yung mga ibang good ang RF at finals lang talaga yung sira, nakakaano yan. Kahit mga nasa 1 kilometro ay kaya pa. Basta itap mo lang. Ito, kahit itap mo siya ay wala na. Kasi nga sira yung RF eh. Okay, ngayon, Lodi, subukan nating gawan ng paraan yan. Pilitin nating tanggalin yung shorted niya. Kasi nga shorted eh, malakas yung leak niya o mataas yung kanyang leak. Alay, dapat inuna mo yun. Hindi mo na matatamaan mamaya yan. Ayan, tatamaan mo na yung pyesa mamaya. Yun, sorry. Sorry man, nagkamali lang. Yun, oh. Dapat ito muna. Pakihirap. Bang nangyayari sa'yo? Makisama ka. Nalusaw na. Ayaw makisama, Lods eh. Iba naman yung pinuntahan mo. Andar ka ba pagka dyan ka dumikit? Wala bira naman to. Sige, dyan ka.
Sus. Pahirapan naman tong loko na to. Yun o. Yan ka lang pala kasimple eh. Nahihirapan mo pa ako. Problema ngayon, ayun, yung isang pyesa ay nandito. Yan. Yun. Dumikit siya. Ngayon ito, hindi ko sure to eh. Itong isang paa dito eh. Haros kasi. Tama ba to? Hindi tama. Kailangan dito yun. Dito. Para sa finals yun eh. Ibig kong sabihin driver. Yan. Dapat dyan ka. Tapos si driver naman ay yan. Itong mga hinang na to kailangan ay opya. Yan. Pwede ba yun? Okay. Yun. Okay. Okay, nalubat yung ating camera. 120. Okay, meron na tayo nakuha 120. Tapos 115. Okay, meron tayo 115. Tapos ano pa ba? 115. Sana meron tayong makuha dito sa dito na 26. Ayun, may 26 na. Ang bira.
Inagot mo ako eh. Okay, subukan natin maglagay ng final Lodi. Kamayin ko na lang loads. Yan, pwede naman kamayin yan eh. Okay. Subukan natin ikabit yung kanyang finals Lodi. Ito yung kanyang dating finals out. Bago daw to eh. Lagay natin yung kanyang tornilyo muna. Yun. Sabi ng ating kaibigan Lodi, bali yun nga, pagkakabit daw nito 13 days lang na nagamit, swerting araw, nawalan na siya ng output. Okay, nahihilo-hilo ako kung napagod marami kasing ginawa maghapon Lodi. Yung mga ibang radio dito, binabalik-balikan ko yung mga ibang radio ng mga kasama natin. Ngayon, pilit ko rin binabalik-balikan. Yung mga medyo pasaway kasi Lodi, yung mga ibang radio dito. Yung ipapadala mo na nga lang, ay naglolo ko pa. Yun ang pinakamahirap Lodi. Mahirap. Medyo, kung sabihin, hindi nakikisama yung radio. Kaya kung minsan nagagalit yung mga ibang kasama natin dito. Pero wala tayong magawa, ganoon talaga kakapalan ko na lang yung mukha ko ganoon talaga. Okay, kunin natin yung lumipad na tingga. Okay. Andiyan yung iba na ipapump up yung pangalan mo sa Facebook. Ayun. Pero okay naman, nagagawa na, nasusolusyon na naman yun. Okay lang yun. Karapatan ng mga kasama natin yun Okay, tayo naman ganoon talaga. Medyo kakapalan na lang natin yung ating mukha. Ganoon talaga yun Ayan. Pero sa totoo niyan Lodi, tignan nyo yung ginagawa ko. Talaga napakahirap nito. Bali pangalawang attempt ko na to Lodi na inupuan. Kasi nga medyo nahirapan ako dito sa kon na yan. Sa final na yan o sa driver na yan. Kung may power output na yan, yun pwede na tayo magkape muna sa ngayon, tapos isunod yung mga iba pa. Kasi nga Lodi, minamadali ko na rin maski, sa totoo lang talaga yan Lodi, talagang inaapura ko na rin kasi may mga business akong kailangan tapusin din kaya yung mga iba na kasamaan dito, kahit medyo galit na naiintindihan ko sila kasi nga radyo nila yung mga yan Kasi paano kahit sabihin nating sira, at least magawan din ng paraan yun. Pero ginagawa naman natin ang paraan maski paano. Inuupuan naman natin pagka may oras o kaya kung minsan kasi Lodi kahit upuan ko siya, medyo yun nga yung sinasabi ko Okay. Ganun ay pumasok. Anong mayroon ka? Nawala siya. Yun. May nakasagko pala Lodi na tingga Napakahina pa ng panghinang. Grabe naman. Mayroon. Yun. Ito. Yun. Pitan lang natin ng konti. Yan. Ito ka, huwag ka malaglag dyan. Mahina yung panghinang kasi Lodi. Yan. Kargaan natin ng insenso. Yun. Tapos tinggan natin uli, kaunti pa. Dito na lang. Kakalat din yan mamaya Saka natin sabayan ng hot air. Yan, yung hot air sa kabila. Yan. Pusukin natin yan.
ground. Kasi naka-ground naman, naka-tornilyo naman na eh. Okay. Ayun, Lodi, moment of truth tayo. Subukan natin i-power on yung ating radio. Okay, medyo madilim na rin siguro to. Nakasalalay lang din naman kasi ako sa ilaw ngayon, Lodi, sa fluorescent light. Okay, o sa LED light, ibig kong sabihin. Ayan, pipitikin ko ng konti. Ayun, kung napansin nyo ay gumalaw lang siya ng konti. Okay, tapos dito sa pangalawang pin, ayan yung talaga yung pipitik siya, oh. Okay, ito naman ay yung 12 volts na yan eh. DC standby. Okay, ito yung output. Ayan. Okay, naharangan. Ito yung output niya, Lods. Uy. Ayan siya. Naka DCB kasi, kaya hindi pumitik yun. Ayan siya. O, ayan. Kung napansin nyo, pumitik siya. Okay. Ayan o. So, okay na yan. Mamaya pakita ko sa inyo yung kanyang SWR. Yun yung sinasabi ko, Lodi. Sa mga kaibigan pa natin dyan, ipapakita ko sa inyo yung isang sikreto dito para pwede rin kayong mag-check. Kung walang pitik dito, Lodi, kung minsan, ayan o, dito sa pangalawang pin, kung walang pitik dyan, hanapin nyo dito. Sa B20 na yan, mayroong capacitor dito. Ayan o. I-check nyo dito. Pigain nyo lang, tsaka nyo ipunta sa depende sa ECB or DCB, pipitik yan. Ito, dito banda. Ibig sabihin, pagka walang pitik dito, yung linya na nilalakaran yan papunta dito sa may driver, ayan, ay sira na o may mga sirang linya. Halos marami tayo napalitan dito kanina, Lodi. Medyo hindi ko na rin nakuha ng kanina yun dito. At itong mga dito ay medyo pinahirapan tayo. Pero sa ngayon ay okay na yan. Okay, shout out muna tayo dyan, Lods. Kung mapapanood nyo hanggang dulo nito, Lodi, ay okay yan. Emerson Buray, shout out, magandang buhay, Lods. Simplistic video uli. Maraming comments si Simplistic video. Kasama na rin si Odod Sidods. Kagulong TV, shout out, Lods. Magandang buhay po dyan. Dominador Kayago, shout out, magandang buhay, Lods. Si IMJ, shout out. Hindi ba pwede yung kung nakaduplex, Lods? Okay, pwede naman siguro yan, Lods. Shout out si Mau Kuri, ayan, shout out. Muhammad Abufor, shout out, magandang buhay. DW, o ibig ko sabihin DY3 GWM, shout out. Yung kasama natin to, Lods, hintay lang ng konti ha. Magandang buhay sa dyan. Romel Son Maga Hais, shout out, magandang buhay po dyan. Arnelisto Nilo, ayan, magandang buhay, Lods. Joseph Halibon, shout out, magandang buhay dyan, Lods. 73 po dyan. African Twin, shout out. Kay ML Christian Prani, Jose Nacion, shout out, magandang buhay. Willie Brown, shout out, magandang buhay. Erwin Piñaflor, at sa mga kasama natin dyan, si Ray DIY, Sam 8, magandang buhay po dyan. Ahmad Brahim, shout out. Jojo Kunanan, magandang buhay po dyan, Lods. Si Tito Oslik Rabil, magandang buhay. Aldrian Ganot, magandang buhay po, Lodi. Lindon Rivero, shout out, magandang buhay. Luis Claudio Faria, shout out, magandang buhay, Lodi. Okay, 73 po dyan. Tito Silibra, shout out, magandang buhay po dyan. Gary Bidjar, shout out, magandang buhay. Sa lahat ng mga kasama natin dyan, magandang buhay po, Lodi, ha. Okay, at ito yung ating power output ngayon. Ito siya. Ito yung ating SWR. Okay. Kung mapapansin nyo ay hindi siya nakailaw. Iilaw yan pagka nakadetect ng transmission. Okay. 4 watts yung kanyang low power. Ito siya, Lods. So, 4 watts low power. At yung kanyang low 2 ay 7 watts. Low 3 ay 23. Okay, yung kanyang high power ay 87. Depende na sa frequency yan, Lods. Okay.
Sa tingin ko, Lodi, ay pwede na to. Pero obserbahan ko muna siya hanggang bukas na nakasindi lang to. At kinabukasan ay akin pipindutin uli kung hindi magkakaproblema ito. At sana hindi na magka-problema, Lodi, kasi marami na rin tayong hirap. Talagang labak-labaklas pa natin yung mga iba pang pyesa niya dito. Hinang-up ko pa yung board para lang makita kung anong problema sa ilalim. May mga nakita naman tayong konti lang doon, pero nadikit-dikitan naman na natin. Talaga ang pinokus ko lang dito talaga ay yung sa may drive. Dahil yun nga, pagka putol-putol na kasi yung linya, kahit sabihin natin basic lang yung gawain dito at wala na yung printed o yung printed board o yung nakaukit sa board niya, nakabitan ng pyesa, ay napakahirap, Lodi. Kaunting kakamali lang o dikit-dikit ay hindi magtatransmit yan. Okay? So far okay naman, Lodi. Wala naman tayong raramdamang init ng final o ano pa man. Yun ang gusto ko. Ayan, wala naman tayong nararamdamang init dyan sa final. Wala namang nararamdaman. Okay. Pero yung isa kanina, Lods, na testing ko siya labas sa camera, yung pinagpalitan ay sobrang init. Sobrang init niya. Tapos, yun nga lang din naman siguro, yun nga, Lodi, nung pinapalitan ng ating tropa yung final nito, bali talagang kinalkal din yung drive. Ayan. Kasi nga nagka-problema din dito eh. Nung kinabit siguro nila ay walang output, kaya nung binuksan din natin, nakita na may problema dito. Ayan. The rest ay okay naman, malinis dito. Yung mga kabit ng pyesa ay malinis. RXTX receive ay okay naman siya. Okay? Ayan, hindi nakakabit yung kanyang speaker, Lodi. Ayan. Okay? So hanggang dito muna siguro, Lodi, ha. Maraming salamat po at magandang buhay. 73 po. Sa mga ibang radio natin dito na ginagawan ko naman po ng paraan. Okay? Magandang buhay, Lods. 73. Paalam.